Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, unang-unang dumaraing ang mga low-income earners o class. Ngunit maging ang mga nasa lower middle class na kumikita ng mahigit 15,000 pesos hanggang 30,000 pesos, ramdam na rin ang bawat sentimong pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Isa na rito si Ginang Rufina Tanyamor, 45 taong gulang. 15 taon na siyang guro sa pampublikong paaralan sa Barangay Commonwealth. Nagsisimula ang araw niya at ng asawang si Bienvenido, 48 taong gulang, sa pag-aalmusal kasama ang 5 anak. Para makatipid, hinahatid ni Bienvenido ang mag-iina papunta sa paaralan gamit ang kanilang motorsiklo. Gasolina na lang po yung bili niya. Okay, sanay naman po sila ng 20 lang baon araw-araw. Saan galing yung mga tunog na naririnig natin? Tumataas naman ang sweldo ni Ginang Rufina bilang isang guro. Mula 9,000 pesos noong 2002, nasa 20,000 pesos na ang sweldo niya ngayong taon. Pag bago ka pa, mas masarap hawakan ng pera kasi wala ka pang kaltas masyado, wala pang loans. Pero sa dumaan ng mga panahon na naging 5 ng anak ko, hanggang naging college na sila. So, dumating yung time na kailangan mong mag-loan. Magpasalamat tayo ni God. Ano dapat natin ipagpasalamat? Sa ngayon, umabot na sa mahigit 200,000 ang loan na kailangang hulug-hulugan ni Ginang Rufina. Kulang na kulang po talaga kasi minsan wala nang pang-tuition talaga para sa food lang. May minsan hindi na nababayaran yung ilaw, na tubig, at saka kasabay ang tuition. Kailangan mag-loan. Habang nasa trabaho, ang asawang si Bienvenido naman ang nagbabantay sa 4 na taong gulang nilang anak. Kung nandito naman ako, ako na mag-asikaso sa mga bata. Pag uwi niya, kailangan naka-ayos na ako. May pagkain na. Nung araw na yon, kailangang pagkasyahin ni Bienvenido ang 250 pesos para sa hapunan at almusal ng buong pamilya. Magkano na nga yan? 105. Sabi ko na eh. 50 ang isang tumpok nito. Ay, pabili. Bibili pa ako ng gulay. Kung sila raw ang tatanungin, kahit anong diskarte, mahirap na talagang pagkasyahin ang kanilang kita sa mahal na rin ng mga bilihin. Sa 250 ko natira 30 pesos. Ito, hapunan yung isda. Bukas naman yung kalahati nitong hotdog saka itlog, baka pa kumagana nila to. 100 nga noon, mas okay pa eh. O, 100, 500 na ngayon eh. Dahil ngayon, saglit lang talaga. Napakabilis gastusin yung pera. Iba talagang na ngayon, lalo ng mga mamahalin ng mga bibilihin ngayon. Para makatulong sa asawa, umi-extra rin sa construction si Bienvenido. Kung anong mga pwedeng mapagkitaan, basta marangal, gagawin mo talaga para sa pamilya mo. Kaya yun pinag-ano ko sa mga anak ko na hanggang nandito kami na kaya namin mag-aral ka na mag-aral. Lumalago naman ang ekonomiya ng bansa. Ang problema, ayon sa Freedom from Debt Coalition, iilan lang ang nakikinabang sa paglagong ito. Ang mga mahihirap, hindi pa rin daw ito ramdam. Ito yung tinatawag natin na inequality sa ating lipunan. At ang nagdedetermine yan ay kung sino ang humahawak at key sectors ng ekonomiya at sino ang nagtatamasa ng dividends nito. Sabi ko, it doesn't happen overnight. Sana hindi naman nagmamadali lahat. Yung, alam mo na, ngayon na natin solusyonan. Hindi dahan-dahanin. At nakikita namin na this government is really well-meaning. Ang isa sa nakikitang solusyon, dagdagan ang kita ng mga low-income class at i-regulate ang presyo ng mga bilihin. Pwedeng gawin yan. Tungkulin yan ng gobyerno at ng agencies concerned at mga economic managers. And the failure to correct the bad economic policies na hanggang ngayon ay natili pa.
Para madagdagan ang take-home pay ng mga low-income class at lower middle-income class, inaprubahan na sa mataas at mababang kapulungan ang tax reform bill. Sa ilalim nito, exempted na mula sa pagbayad ng income tax ang mga kumikita ng 25,000 pesos na may 4 na dependent. Isa sa makikinabang daw dito ang mga guro, gaya ni Ginang Rufina. Empleyado ka ng isang malaking korporasyon, empleyado ka ng gobyerno. Yan mga yan, nagdideklara sa BIR ng sweldo ng mga empleyado nila at saka nagwi-withhold. Pero kung ikaw naman ay jeepney driver, hindi ka naman sweldohan at most likely hindi ka naman nagpapile ng income tax, edi wala kang pakinabang. Malaking bahagi ng ating magagawa ay walang employer. Ang sinasabi ng gobyerno na tama naman, pag kinolektahan natin ng tax ng kotse, ang gasolina at diesel, tataas ang koleksyon ng gobyerno. At ang gobyerno, pag ginastos niya ng ayos yun, marami siyang magagawa na makakatulong sa kita ng lahat.